kapayapaan ni Kristo at salita niya'y totoo nawang manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa inyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose, at ng gabing iyon, dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya. "Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at iniuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang nagahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Palapakan natin ang Panginoon. Sa panahon ng Kapaskuhan, ngayong araw na ito ng Linggo, ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak. Mag-anak na sina Jesus, Maria, at Jose. Maganda po yung bago yung pangalan nila, no? Banal na mag-anak. Sabihin nyo nga po, banal. Yan. Ano ba ang kalagayan ng ating pong mga pamilya? Kamusta ang inyong pamilya? Kasi ngayon, sabi nga po, no, ang pagdiriwang na ito, ngayong Kapaskuhan, ay paalala sa lahat ng mga pamilya. Dahil ang pamilya ay hinangad ng Diyos na buuin ng tatay, nanay, at mga anak. Ang Diyos ang nagnais at hinangad na magkaroon ng magulang natatayong magulang si Jesus kapag siya ay ipinanganak na, kapag siya ay naging tao na. So, pwede namang wala si Maria, wala si Jose, o pwede namang bigla na lang sumulpon si Jesus, pero hindi yon ang layunin ng Diyos. Ang gusto niya, may tatay, may nanay, ang anak. Kaya maganda po na mapagnilayan natin mabuti itong pagdiriwang na ito. Nang sa ganon, maagapan pa natin. Dahil sa panahon natin ngayon, parang nagiging normal na magkaroon tayo ng mga tinatawag na mga broken
families. Mga hiwa-hiwalay na pamilya, hiwa-hiwalay na ugnayan, ay kailangan natin muli para at least, baka sakali, halimbawa, kung ikaw ay nasa isang sitwasyon na hindi maganda ang iyong nakakalakhang pamilya, at least kapag nagkaroon ka na ng pagkakataon na ikaw na ang bubuo ng sarili mong pamilya, maging gabay nawa sa iyo itong pagdiriwang natin. Kaya tingnan po natin mula sa salitang holy, banal. Sabihin niyo nga po, holy. Tingnan natin, paano nga ba? Kasi sabi nga, dapat nating tularan ang banal na mag-anak. Hindi inahangad ng Diyos na maging mayamang mag-anak. Ang sabi, banal na mag-anak. Bagamat bilang mga magulang, talagang pagsusumikapan ninyong maging maayos ang inyong pamilya. Yung hindi hirap, hindi isang kahig, isang tuka, talagang pagsisikapan ninyo yan. No? Pero ulitin ko po, ang nais ng Diyos, maging banal na mag-anak. Kaya nga nandyan si Jose, si Maria, mga tao. Hindi natin pwedeng, si Jose kasi yan si Maria kasi yan. Tandaan nyo, sila ay mga taong katulad natin. Pero kung ito nga po ay isang pagtawag, hindi lahat. Halimbawa kami mga pare, hindi kami tinawag para sa isang exclusive na pamilya. Pero kayo po na mga tinatawag sa isang pamilya, tingnan natin mula sa salitang holy. Sabihin niyo nga po ulit, holy. So, spell holy, H-O-L-Y. Holy. So, ang letter H ay, anong letter H? Humility. Sabihin niyo nga po, humility. Diba humility, yung pagpapakumbaba? Humility rin, kung maalala niyo po, sa ikalawang pagbasa, ang sabi sa sulat ni San Pablo, kasi lahat po tayo may mga role na ginagampanan sa isang pamilya. May kanya-kanyang role. Pag ginambol mo yan, magkakagulo talaga tayo. So saan nanggagaling yung pagkakahiwa-hiwalay natin? Baka hindi natin inuunawa kung ano ang dapat nating gampanan. Si letter H natin ay humility. Ang sabi ni San Pablo, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Pasakop. Submit. Kapag magpapasakop, siyempre kasama na dyan yung pagpapakumbaba. Yung bang, marami naman talaga, no? Mga babae, lalo pa sa panahon ngayon, magagaling po kayo. At wala naman pong tutumba sa inyong kagalingan. Hindi biro ang maging asawa, maging ina, maging babae. Hindi biro yan. Yung mga nakangalang di ba? Hindi na biro. Yung magpapalaki ka, tuturuan mo ang anak mo, maglakad, magsalita, hindi biro yan. Pero ingat-ingat naman mga kababaihan. Kasi minsan yung mga ipinaglalaban ninyo na equality, minsan wrong context na yung equality. And sabi ng Diyos, pasakop ka sa iyong asawa. So nagpapasakop ba? O gusto mo ang iyong asawa ang sumunod sa iyo? Sa konteksto po ng pamilya, bilang mag-asawa, tandaan mo kahit pa sa sitwasyon natin ngayon, ang mga babae nagtatrabaho. Ang mga babae mayroong posisyon sa mga kumpanya. Supervisor, manager, o pwedeng ikaw pa nga ang CEO. Pero tandaan mo, pagdating sa bahay, ikaw ay asawa, ikaw ay ina. Magpasakop ka, iwan mo kung anumang title meron ka sa opisina o sa trabaho. Ang susundin mo, pagdating mo sa bahay, ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos? Pasakop ka sa iyong asawa. Dapat aware ka din.
be sensitive din dun sa ano bang feelings o nararamdaman ng asawa mo kapag ipinamumukha mong mas mataas ka sa kanya. Ibaba mo ang sarili mo. Be humble. Naintindihan mo? Uy. Diba? Ayaw mong patalo eh. Di sana, ikaw na lang yung lalaki. Pero, yan ang tawag sa iyo eh. Yan ang role mo sa tahanan. Iba yung role mo pag lumabas ka. Pag nasa trabaho, iba ang role mo. Kasi marami sa mga lalaki pag nakaramdam na mas superior yung babae, anong hinahanap? Naghahanap ng iba na mas magpapasakop sa kanya. Hindi natin minamalit po ang kakayanan ng mga babae. Ito lamang po para mas maintindihan natin, para mas maging maayos ang inyong pagsasama, mga babae, pag nilayan mo ng mabuti, gaano ka nagsasubmit sa iyong asawa. Naintindihan po? Parang ayaw ng mga babae. Paglaban, sige, paglaban yung kung ano gusto niyo. Pero, kung papakinggan mo ang sinasabi ng Diyos, magiging maayos ka. Sabi din ni San Pablo, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa. Ano ba yung pinakakarugtong pa nito? Nasabi, huwag silang pagmamalupitan. Ibigin, mahalin. Ano ba pag sinabing mamahalin kita? Di ba lahat ibinibigay mo kasi mahal mo? Pag mahal mo, gusto mo lagi siyang nakangiti. Pag mahal mo, gusto mo lagi siyang masaya kasi mahal mo siya. Baka nakakalimutan na ng ibang mga kalalakihan na dahil minsan ganun din, no? yung pagiging macho, pagiging matipuno, ako ang asawa, ako ang padre di pamilya, sumunod ka sa akin. Kaya minsan hindi na nararamdaman ng mga babae na asawa ako eh. Pero bakit parang katulong ang trato sa akin? Parang nawawala, nababawasan din yung pagpapahalaga sa sarili. Kasi nga, yung lalaki, parang, asan yung pagmamahal? Ibigin, mga lalaki, ibigin. Kung paano nung nanliligaw ka pa, noon, kasi talagang nanliligaw noon, ang dami mong sinasabi, pangako, gagawin. Ngayon kasi wala nang ligaw-ligaw, no? Ilalike mo lang yung picture niya, kayo na, di ba, no? I-heart mo nga lang, ayan, pwede mo nang buntisin. Pero, di ba, kung manliligaw ka, ipapahayag mo, ipapakita mo, papatunayan mo yung sinasabi mong mahal. Kasi yung lalaki ang unang magpapahayag ng pagmamahal. Susuyuin mo yung babae. At kapag naramdaman na ng babae yung pagmamahal mo, sasagutin ka. At siya naman, handa na akong mag-submit sa iyo. So, kamusta po yung sa inyong mag-asawa? Nasaan na yan? Baka ngayon, baka nga ayaw nyo nang mag-holding hands pag naglalakad. Sige, mauna ka na. Diba? Kahit yung man lamang eh, nawawala na. Ano, kinakahiyaan nyo na ba na makita kayo? Huwag kayong mahiya na makita, mag-express yung lambingan ninyo. Hindi na nga kayo nakikita ng mga anak ninyong, di ba, magkaakbay man lamang, nanonood ng TV ng sabay, nag-uusap ng hindi nagsisigawan. Okay. Okay tayo sa asawang babae at lalaki. Mga anak, ano ang sabi sa sulat sa atin? Nakalimutan ko na yung letra, no? Ano na ba? Nawala tuloy ako. Letter H ay humility. Letter O ay obedience. Yung pagsunod. Diba? Pagsunod. Ano bang ginawa ni Jose? Sumunod sa Diyos. Anong ginawa ni Maria?
sumunod sa Diyos. Anong ginawa ni Jesus? Sumunod sa Diyos. Mga anak, ang sabi sa sulat, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Mga anak, sabihin nyo nga, obedience. Parang ayaw din ha. May pinaglalaban din ha. Hanggat, tandaan mo mga anak, hanggat nasa poder ka ng iyong mga magulang, matuto kang sumunod. Kung ayaw mo nang sumunod, bumukod ka. Huwag kang hihingi ng allowance. Kung kaya mo nang buhayin ang iyong sarili. Kasi dun, di ba, sabi din sa unang pagbasa, di ba, huwag mong lalapastanganin ang iyong mga magulang, lalo na kapag sila'y matanda na. Kung makahingi ka, para kang may patago. Kung makahingi ka, para bang, di ba, yung pamana, gusto mo nang kunin. Kaya tuloy, nagko-conflict kayo sa loob ng bahay. Alam niyo na kung saan nang gagaling. Okay, next letter ay love. Yung pag-iibigan. Hindi pwedeng mawala. Lalo na kapag dumarating yung mga bayarin, yung ilaw, kuryente, tuition fees. Mag-usap naman kayo ng may pag-ibig. Hindi yung sisigawan kayo dahil nape-pressure na kayo sa dami ng mga responsibilidad ninyo. Susundin natin ang mga magulang dahil sa pag-ibig. Hindi dahil sa obligasyon. Magbibigay ka dahil nagmamahal ka. Last letter. Letter Y. At ano ang Y? Yes. Nag-yes si Jose. Nag-yes si Maria. Nag-yes si Jesus. Sa atin din, araw-araw, yung panawagan, yung yes natin sa Diyos. Yes bilang anak, yes bilang asawang babae, yes bilang asawang lalaki. Araw-araw, tinatawag tayo ng Diyos. At araw-araw, inaasahan din na mag-yes tayo sa Kanya. Mahirap itong ginawa kay Jose. Maya't maya na lang, mapapakita ang anghel. Jose, gising, dalhin mo ang pamilya mo sa Ehipto. Jose, gising, dalhin mo sa Nazaret ang iyong pamilya. Hindi rin naman madali para kay Maria na maya't maya na lang magliligpit din. Panibagong simula. Pero yung kagandahan na yes, araw-araw, sige, mag-a-adjust tayo, basta magkakasama tayo. Di ba? Walang mauuna, walang hihiwalay, magkasama. Hanggang sa pagdating ng tamang panahon na ang mga anak ninyo bubukod na at magtatayo na ng sariling pamilya at panibagong yes naman ang kanilang bubunuin araw-araw. So ito po, no, nawa mas matutunan natin nang sa ganun ay mas mapahalagahan natin ang ating mga pamilya na napakaraming batas na ginagawa ang ating pamahalaan para ito masira. Yung inaakalang para maprotektahan, pero itong mga batas na ito ay sisira sa atin. Pero kung matibay kayong, lalo na kayong mag-asawa, kung patuloy kayong nakikinig sa Diyos, magiging matatag ang inyong pamilya. Amen?